one of these days, ikakasal ako sa babae. Ako yung kasal hindi. Parang lang, relationship lang. Para kasi yung time niya, parang hinahanap ko pa yung sarili ko eh. Ano ba talagang gusto ko. Bali, nag-start kami. Kung hindi kayo familiar sa isang networking site, bali, exclusive siya for LGBTs. Doon, nag-gawa ako ng account doon kasi meron akong pinsan na lesbian din. Tapos, inintroduce lang niya ako sa mundo na yun. Pinasok ko naman yung mundo na yun. So, yun. Gumawa ako ng profile. Mga time na hindi pa siya sure sa self. Oo, add ng mga friends. Tapos yun, actually, siya yung unang nag-add sa akin. Yun, nagka-chat kami. Hi, hello lang, ganun-ganyan. Basta yun, hanggang sa natapos na yung usapan namin, nagbigay kami ng number. Pero hindi ko man inalo na tatawag siya or magka-text gano'n. Wala, nagbigayan lang. Tapos bigla siyang tumawag. May nakita kong nag-register na number sa cellphone ko. Bigla siyang tumawag. Sabi niya, nagulat ako syempre kasi anong number. Sino to? Si Han. Pero ang totoo nun, gusto ko talaga siyang kausapin. Kasi parang masyadong magaan yung loob ko sa kanya. Eh yun, tinawagan ko siya. Hanggang sa nag-text-text na kami. Talagang lumabas yung totoong preference ko, yung nagkaroon na ako ng girlfriend. Na, ay, ito pala yung gusto ko. Hindi ako at ease na makipag-plastikan sa lalaki. Hindi ko nga din in-expect na papatol sa akin. Sasagutin mo yung tanong ko. Ganyan naman ako sa sarili ko. Sabi ka sa akin. Kasi yung time na tinanong ka if you're willing to marry me, hindi ka naman nag-hesitate. How can you say you want to marry someone na hindi mo nakita talagang magkakaroon? Hindi kayo physically nagkakaramdaman, pero mutual yung feelings mo kahit pagkagayon. May to June 25, yun lang yung time namin na mag-prepare for the wedding. Kasi yung nag-chat kami, nag-search na ako kailan yung wedding day. Eh, nag-chat kami, will you marry me? Tapos sabi niya, yes. Sabi ko, are you sure? Yes. So, nag-search ako. Tapos pag-search ko nun, next month na, sabi ko, I'm sorry, next month na pala yung date. Are you still waiting? Tapos yun, pumayag siya. So, agad-agad, from Davao ako nun. Nag-book ako ng ticket, papunta dito. Tapos 1 week lang, bumili kami ng gown, bumili kami ng Actually, hindi siya gown. Para siyang tube dress. Parang tube na manipis na pang beach. Parang simple lang siya, tube, tapos manipis, overflow. Parang pang-flow lang siya dyan. Para kami. Mga iba, Veil, flowers, yung ring, mabilisan din. Pero hindi naman mabilisan na, ito na, gano'n. Pero syempre, tinignan namin yung bagay sa amin, kung mutual ba yung mutual ba na gusto namin, gano'n. Kung hindi kami nag-holy union, o parang hanggang yung relationship natin hanggang dito na lang ba? Parang same din sa mag-jowa na babae at saka lalaki, di ba? Kaya nga nila-level up yung relationship nila into being girlfriends and boyfriends to husband and wife kasi may gusto silang patunayan. Hindi lang dahil sa mga legal nung kasal, kundi dahil sa, alam mo yung sense of faith sa tao. Ini-entrust mo na talaga yung sarili mo sa kanya, sa partner mo. Hindi lang yung anytime kung ayaw mo na. After noon, yun, bumulaga sa nanay ko yung newspaper, text siya agad. O, nakarating na sa akin yung scandal yung ginawa niyo.
Siyempre, mga close ko lang yung sinabihan ko. Pero syempre, ayoko din naman magtago sa iba kasi ano namang itatago ko, di ba? Wala namang kasama. Eventually, naano na rin namin sa family, kanya-kanyang families at hindi na rin tanggap. Hanggang ngayon, tanggap naman. Sabi naman, gusto lang naman namin ma-guide ng Diyos yung relationship namin, with or without yung mga legal matters na ino-offer ng kasal sa simbahan. Yung typical na Filipino family na alam natin, lalaki, babae, tapos lola, mga kapatid. Kami naman, yung iba kasi, isang discrimination, yung iba na hindi kayang maging isang family, ang same-sex na couple. Eh, di ba, tayo naman, kumbaga kami, lalo na itong sila, isang breadwinner siya sa pamilya. Tapos, nakayanan naman niyang ibigay yung responsibility niya sa family niya as breadwinner, as a couple. So, parang hindi rin yun, wala din pinagkaiba yun sa lalaki at babaeng relationship na may mga dependents na kapatid. Parang kahit na pareho kaming babae, kaya pa rin namin gawin yung role ng typical na lalaki at babae. Kahit na ganun. Hindi siya tago sa society na meron talagang magkarelasyon na ganito. Inaano lang namin na we promote monogamous relationship between partners. Kaya kami sana mapupush yung marriage equality sa Pilipinas. Nanakata ka mahal. Lagi mo tinatanong sa akin yun, pero lagi mo lang wala sagot, diba? Di ba sabi ko sa'yo, the measure of love is to love without measure.